Coach, totoo ba? Kaya ba talaga mabuhay sa 15,000 pesos? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, grabe, usapang budget tayo ha. Usapang 15,000, nako. Ito ba kaya ba talaga mabuhay? Kung ikaw isang estudyante, baguhang empleyado, at ikaw ay single. Okay, single. Babala, hindi to para sa mga tao may pamilya na kailangan buhayin. Ito ay para sa mga tao solo at single pa lang. Okay. So, ito lang po. Realistic ba na kaya bang mabuhay sa 15,000 pesos? Again, pag-usapan po natin to. Una, pag-usapan po na natin yung mga need, pangangailangan. Siyempre, unahin muna natin yung pangangailangan bago yung kagustuhan. Siyempre, pag-usapan natin upa. Okay, pag sa upa, ang mga budget natin dyan nasa 3,000 to 4,500 pesos. Bed space, or probably nakikitira ka lang sa isang kwarto o isang bahay. More or less, 2,500 sa probinsya, sa mga mga room for rent dito, nasa 3,000 to 4,500. Kuryente, tubig, more or less, utilities, 1,000 to 1,500. And FYI, huwag kang mag-expect na may aircon. Electric fan lang, ilaw lang, limited lang yung gadget, no? Okay, and then charging ng mga equipment. Number 3, pagkain at groceries. More or less, naka-budget ka dito ng 4,000 to 5,000. Lutong bahay, palengke, okay, over grocery. At walang mga grab food, milk tea, Jollibee every week. Wala po yan. Sample budget nito, almusal, tinapay, kape, 25 pesos, tanghalian, gulay at itlog, 50, tinola sa gabi, 60. So more or less ang budget mo per day sa lutong bahay, 135 times 30, 4,000 pesos a month. Then, pamasahe po, mga ito, magje-jeep, bus, hindi ka pwede mag-grab, hindi ka pwede mag-taxi, okay, o angkas, mga nasa 1,000 to 1,500. Siyempre naman, kung malapit, lakarin na lang. And then pagdating sa load, 300 to 500 pesos. Savings for emergency fund, more or less 500 to 1,000. And miscellaneous, yung mga pagtulong o giving, pang-birthday, di ba, more or less 500 pesos. Kaya pag tinotal-total po natin yan, ito na. So, ang total po niyan, gagastos ka ng 13,000 pesos. May extra ka pang 2,000 pesos. So, yung 2,000 pesos, nasa yan yan. Kung anong gusto mong gawin dyan. Ito na po yung total. Pero, ito naman, kung kayo kumikita ng 15,000, babala. Asawa po ni Babalu. Ito ang mga di mo kaya. Pag kumikita ka ng 15,000, hindi po ba kaya mga monthly subscription ng mga Netflix? Medyo challenge talaga bumili ng mga milk tea at mga mamahaling coffee. Yung mga Shopee, Lazada, Budol, nako, yung latest gadget, branded shoes, yung mga unplanned travel or barkada nights, nako, maiiwasan yan. Kasi sa totoo lang, kung ang kita natin ay sapat, di ba? O tama lang, dapat galawan natin sapat at tama lang. Kung maluho po tayo, ay doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya ang tanong, may pag-asa pa ba yung 15,000 kung willing kang magsakripisyo? In other words, act like your wage. Kung ang kampo natin ay minimum, dapat galawan po natin ay minimum. Kasi may mga iba, ang kita minimum, ang galawan gusto maximum. Kaya kapatid, kaya mo mag-adjust, mag-budget, o kung gusto mo, magdagdag ka ng side hustle, para madagdagan din ang iyong kita. Ang sweldo, tatandaan, hindi pangyabang. Ito ay pangtulong sa ating kinabukasan. Mga kapatid, sabat pa ang 15,000 para sa iyo? Okay, paki-comment na lang po sa comment section. Again, ulitin ko, pang single lang to, hindi to pwede pang double at saka yung mga may pamilya na. Sana naman naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Shinkitan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.